Isang pinagpalang hapon po sa mga kapwa ko manggagawa po ng Panginoong Sus. Ayan, kamusta po kayo? Dalangin ko po na nasa maayos po tayong kalagayan. Amin po. Ngayon po tayo po ay magre-review patungkol po sa camping. Amin po. Kaya bago tayo mag-start at bago tayo mag-aral sa magandang ginawa ng Lord sa Believers Camp, hiniling ko po muna na ang bawat isa ay tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. And pray po tayo. Panginoon, nagpapasalamat kami sa hapong ito. Salamat sa patuloy mong ginagawa sa buhay namin, sa ministry namin, sa pamilya namin, at sa simbahan namin, Panginoon. Salamat sa patuloy, Panginoon, na anointing na patuloy mong ipinaparanas sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa oras na ito. Dalangin namin, Panginoon, bukas na isip, bukas na puso, ang patuloy mong ipagkaloob sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ng Panginoong Sus. Amen. Amen. Ayan. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Ayan, ako po ay patuloy na nagpapasalamat po sa buhay ng bawat isa sa patuloy na sumusubaybay ng ating live everyday. Ayan, alam ko po nung camp ay tayo po ay napuspos, tayo po ay inanointan ng Lord at higit sa lahat tayo po ay na-bless. At marami tayong natutunan, marami tayong mga aral na natutunan patungkol sa salita ng Diyos at sa mga itinuro ng ating mga pastor. At salamat sa ating mga pastor dahil patuloy sila na nag-share ng mga bagay patungkol dito sa salita niya, at yun ay yung salamat kasi tayo po ay nare-remind, napapalakas. Amin po. May tanong po ako sa bawat isa. Sino po ang na-bless? Sino po ang pinagpala nung camp? Lahat naman tayo ay na-bless. Amin po. At naramdaman yung pagkilos po ng ating Panginoon. At alam ko po, lahat tayo ay nanointan ng Lord. Kasi kung hindi mo mararamdaman yung presence ng Lord, ibig sabihin tayo ay may problema. Yung itong camp, napakasarap na magpuri, napakasarap na i-appreciate ang Lord, napakasarap na i-appreciate yung mga bagay na ginawa niya. Dito tayo nare-restore sa ilang buwan ulit na ginawa natin. Minsan nakakapagod talaga doon sa field. Dito tayo bumabawi sa camp. At dito tayo yung napapalakas ng ating Panginoon. At dito yung binabalik niya yung lakas, yung sigla natin upang makapagpatuloy ulit. Lagi ko pong natatandaan yung mga sinasabi ng ating mga pastor na ang tunay na laban ay wala doon sa camp. Kasi doon sa camp, pinapalakas tayo ng Lord. Tayo ay isang stallion. Amin po, na malakas. Amin po. Kumbaga, ang tunay na laban ay yung after nung camp, diyan mapapatunayan na yung mga salita ng Diyos na napakinggan natin, yung mga tinuro sa atin ng mga pastor, dito mapapatunayan kung paano natin ito may apply after ng camp. Amin po. Ngayon, tapos tapos na yung camp, siguro po yung iba ay pag-uwi pa lang ay may problema na. Yung iba, pag-uwi pa lang ay may mga bagay na pinagdadaanan na. Kaya napakaganda or napaka-bless natin kasi nakasama tayo ng camp. At kasi kung hindi tayo maanointan ng Lord, kasi kung hindi tayo mapapalakas ng Diyos, maaring susuko tayo doon sa dumarating sa atin na problema.
Amin po. Kaya blessed tayo kasi masaya ang mag-camp. Kumbaga, na-appreciate natin yung pagkilos ni Lord. Amin po. Nung umpisa pa lang, doon mo mararamdaman na andun na si Lord. Kumbaga, arrival pa lang, andun yung excited natin doon sa camp. Kahit sabihin nating mahal yung camp, yung campy, wala pa yung transportation, wala pa doon yung pambayad sa bill ng babayarin sa fundraising at pocket money, ganyan, kahit mahal. Pero salamat sa Lord kasi ano ba yun, yung sulit yung ibinalik sa atin ng Diyos, yung anointing ng Lord. Amin po, nakaka-excite kasi arrival pa lang, kumbaga mararamdaman mo yung pagkilos ni Lord. Actually kami nung arrival, nakakainggit kasi kami po ay na late po kami, pero nanonood kami doon sa live. Kumbaga andun yung parang gusto mo agad na lumipad para makarating doon sa campsite kasi andun yung lakas ng anointing, mararamdaman mo na andun si Lord. Kumbaga nakaka-excite na parang gusto mong makarating agad, makapunta agad, gusto mong lumipad agad kasi kumbaga andun yung pagkilos ni Lord, yung sila napupuspos na, kami pabiyahe pa lang, parang ganun. Alam niyo po yun, kaya kumbaga andun yung kahit late man, pero sulit pa din sa mga ilang araw na may na-miss man, pero sulit yung mga susunod na araw. Sulit kasi na-correct, napaalalahanan ng Lord. Amin po. Salamat sa Lord kasi marami siyang mga bagay na binago pa, inayos pa sa atin. Salamat sa Lord kasi binigyan pa rin niya tayo ng desire pa din na yung makapagpatuloy sa gawain ng Panginoon. Amin po. Alam niyo po nung camp, kahit hindi man natin kasama si Pastor Boy physically, pero kumbaga parang andun siya parang andun siya na nung camp, habang pinapanood or nakikinig doon sa turo ni Pastor Boy, makikita natin sa ating pastor, makikita natin sa kanya na kahit duman man siya sa problema, ang iniisip, ang desire pa din yung kaluluwa, yung tupa, or yung gawain ni Lord. Amin po. Andun yung grabe yung pananampalataya ng ating pastor. Grabe yung desire niya, na grabe yung pagmamahal niya sa gawain ni Lord. Amin po. Salamat sa ating pastor kasi pinaalalahanan niya tayo na yung ipinagkatiwala sa atin ng Lord, yung ipinaalaga sa atin ng Lord, ay kailangan nating huwag pabayaan. Salamat sa ating pastor kasi yung desire niya, amin po, makikita mo yung desire niya, yung pagmamahal niya talaga. Makikita mo talaga na grabe ang ating pastor. Nang inisip ko na Lord, bigyan mo din ako ng puso na ganun. Lord, bigyan mo din ako ng desire na ganun, na kahit dumaan man dun sa problema ang ating pastor, ang inisip pa din niya yung gawain. Inisip pa rin niya yung mga tupa. Amin po. Kaya pagbutihin natin bilang lingkod na pinagkatiwalaan, pagbutihin natin yung pag-aalaga, paglilingkod sa Panginoon. Kasi wag nating pabayaan, wag nating pabayaan yung mga tupa na ipinagkatiwala sa atin. Kasi yung kumbaga tayo ay naging kumbaga inalagaan din. At salamat kasi pinagkatiwalaan, tayo din ang mag-aalaga. Ang isang bagay na dapat nating gawin din yung maging istalyon, yung
kumbaga na kaya niyang ipaglaban din yung kalooban ng Diyos. Kung kaya niyang hindi iwan yung kalooban ng Diyos. Amin po. Salamat kasi ang daming nag-remind na habang nagpe-pray po ako nung camp, Lord, bigyan mo ako ng desire na katulad din ng ating pastor. Lord, bigyan mo din ako ng yung pagmamahal din sa gawain ni Lord na katulad ng ating pastor, na kahit dumaan sa problema, yung pagmamahal niya, yung desire niya, yung gawain pa din ng Panginoon. Kaya sa atin, wag nating pabayaan, always na ni-remind sa atin ng ating pastor na wag nating pabayaan yung tupa na pinagkatiwala sa atin ni Lord. Amin po. Kasi darating ang time kung pababayaan natin, mananagot tayo sa Lord. Amin po. Minsan nakaka-pressure talaga. Kumbaga, yung nakaka-stress talaga. Pero, kung aalagaan natin, kung hindi natin pababayaan, bibigyan tayo ng Diyos ng lakas para magawa ito. Alam niyo po, may isang miyembro po dito na nakasama ng camp. Actually, first time niyang makapag-camp. Ako'y nabibless din kasi nakasama siya. Nung sinabi namin na magka-camp at ganito yung bayad ng campi, ayan, kasi pag first time, minsan nga, yung pag first time, pag 500, ganyan, mahirap pang, kumbaga, kung kaya mong bayaran na lang, mabayaran, di ba? Pero, sabi namin sa kanya, sama ka ng camp, at ito yung babayaran. Hindi ko sinabi na ililibre. Basta mag-ipon ka, kung magkano man yung naipon mo, tutulungan ka namin. Pero hindi namin sinabi na ililibre siya. Sinabi namin mag-ipon. Alam niyo po, nakaka-bless kasi sa lahat sa amin dito, ang unang-unang yung nakabuo ng campi ay yung miyembro na ito. Yung campi namin, kulang pa, pero siya, buo na. Kumpleto na. Kasi lagi naming isinisiksik sa kanya na God will provide. 2-4, God will provide. Lagi namin weekly yan. Every week, laging kung kinakamusta, may pangkampi ka na. Sabi niya, minsan sasabihin niya, wala pa po. God will provide. Ganun, kumbaga yung minsan talaga na yung aalagaan natin, yung pinagkatiwala sa atin, tuturuan nating maging, alam niyo yung faith niya na maging malakas. Amin po, yung maging matibay. Hindi yung tayo yung mangunguna na 2-4, saan tayo kukuha ng 2-4 ng pangkampi? Kung ganun, ano yung maibibigay natin sa kanya? Sa inaalagaan, yung mahinang faith din. Praise God kasi napakaganda ng ginawa ng Lord sa miyembro na ito. Napakaganda yung pagkilos. Actually, pag-uwi pa lang, may maganda ng ginawa ang Diyos sa kanya. Alam niyo yung tatay niya na, kumbaga, mahigpit, pero ngayon ay parang nakasuporta na. At ang sabi nung kabataan na ito, darating ang time, sabi niya, makakasama ko din po kayo sa paglilingkod sa Lord. Amin po. Kailangan nating isiksik doon sa mga tupa natin, sa mga inalagaan natin na maging positibo lagi. Amin po. Kasi magiging sulit lahat ng mga itinanim natin sa kanila pagdating ng time. At darating ang time, sino din ang makikinabang? Siyempre, yung inalagaan natin. Salamat sa Lord kasi tinuturuan tayo dito na umasa sa Lord. Sa amin din, testify ko lang din po na
lahat naman tayo, ang pinagpipray talaga ay yung campi. Siyempre, matagal pa lang yan, pinag-iipunan. Pero sa amin, mga nakaraan po ay, ano po ba yun, yung nag-iipon din, nananalangin, laging binabanggit na God will provide, God will provide, God will provide. Alam niyo po, ilang araw na lang, kulang pa din sa campi. Pero hindi nawawalan ng pag-asa. Hindi, kumbaga, lagi naming sinasabi na God will provide. Yung excited kami doon sa gagawin ni Lord na alam naming mapoprovide. Pero alam niyo po, siguro 3 days bago mag-camp or 4 days bago mag-camp, may sumagot doon sa kulang sa campi namin. Salamat at sa Lord kasi hindi siya nagpabaya. At praise God, katulad sinabi ni Pastora Iris, ni Pastora Trixie kahapon na yung campi nila ay kompleto. Pati rin po kami yung kompleto, pati yung campi namin kompleto, pati yung transpo na provide. Amin po. May sumobra pa. Amin po. Kasi si Lord, pag nagpala, siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Naniniwala tayo doon sa God will provide kahit wala pa sa kamay natin. Amin po. Salamat sa Lord kasi tinuruan tayo dito sa simbahan natin yung umasa kay Lord. Amin po. Kasi kung hindi darating yung pagpapala sa buhay natin, kasalanan po natin. Amin po. Ang isang bagay para maging matagumpay, alagaan natin yung pinagkatiwala ng Lord na ministry na tupa sa atin. Huwag nating pabayaan. Katulad nung puso ng ating pastor, ipanalangin natin na, Lord, bigyan mo kami ng ganong heart na kahit ang daming problema ang iniisip pa din, gawain at yung tupa na pinagkatiwala sa Kanya. Grabe yung faith ng ating pastor. Napakaganda ng topic na ibinigay na revelation na ibinigay ng Lord sa ating pastor. Amin po. Pag-pray natin, ganun tayo. Pag-pray natin na, Lord, yung katulad ng ating pastor, na bigyan mo kami ng ganung heart, ng ganung puso. Amin po. Kasi kung mapagkakatiwalaan tayo sa maliit, pagkakatiwalaan tayo sa mas malaking ministry. Amin po. Kaya, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Sus. Yuko po tayong lahat at tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat o Diyos sa revelation mo na pinagkalob mo sa amin nung camp. Salamat Panginoon dahil Lord, tinuruan mo kami. Salamat Lord dahil kinorek mo kami. Patuloy mo kami bigyan ng desire, ng pagmamahal pa sa gawain na pinagkatiwala mo sa amin. Salamat Lord sa hapong ito. Sa lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Sus. Amen. Amen. So, yun lamang po at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Sus. God bless po.